Muli po ay good morning po sa inyo lahat. Tayo po muli narito sa Bethany Baptist Church Cubao upang ating pagdiwang po ang kabutihan ng Panginoon. Ating pong pagkitipon ngayon ay isang kataon at ating po'y sumambat magpuri sa Diyos. Pasalamat po sa kanyang mga kabutihan at muli po itaas ating Diyos sa ating mga puso. At para po sa ating paksa ngayon, bilang paghahanda po ito sa ating darating pa ba tayo? Ayun, no? Sabihin po, baka naman tayo naging manhid na, no? Alam ko po na kayo po ay merong malasakit para sa mga kaluluwa. Kaya dapat tayo lang maapektuhan sa kanilang kaawa-awang kalagayan. Asari po mga nasa online, good morning po sa inyo lahat. Alam ko po ay nariyan kayo lahat, kaya di kayo makita. Ako po ay kitang-kita ninyo. At sana po kayo rin po ay pagpalain ng Panginoon kahit tayo malayo. Ika nga, malayo man, ay malapit din, no? Kaya tayo po ay magpatuloy sa ating panambahan at iputo ngayon ating pong hinandang prelude. Maraming salamat po.
Tayo po ay tumayo lahat. Tayo po tumayo lahat para po sa ating pagbasa po ng teksto ngayong umaga. Ating pong teksto, ukol po sa ating paksang apektado pa ba tayo? Matagpuan po sa Magawa, 17, 16 at 17. Yan po ay sinabi ni Pablo. Siya po ay nasa Athens o sa Atenas. At nais ko basahin muna po siya sa English. Ito po ay yung tawag nilang King James Version. At ating po po sa Pilipino o Tagalog. Sa Acts 6:17, verse 17, sabi po rito, while Paul waited for them at Athens, his spirit was stirred in him when he saw the city wholly given to idolatry. Therefore disputed he in the synagogue with the Jews and with the devout persons in the market daily with them that met with him. Sabi yung Tagalog po, verse 16, handa, basa. Samantalang ang sila'y hinihintay ni Pablo sa Atenas, ay namuhi ang kanyang espiritu sa loob niya, sa pagkamasid niya sa bayan na puno ng Diyos-Diyosan. Kaya't sinagogay, nakipagmatwiran siya sa mga Hudyo at sa mga taong may sipag sa kabanalan, at sa araw-araw sa pamilihan, sa mga ipagkita sa Kanya. Naway pagpalayan ng Panginoon ang babasa ng Kanyang salita, abang tayo po'y nakatayo, ating pong yukating ulo, at sa ating pong siling katahimikan, ating pong hilingin sa Panginoon, muli ang pagkapatawad na ating mga kasalanan, ating pong hilingin na ang Banal na Espiritu niya po ang siyang kukup sa atin, ang manguna, sa gawain ito, pagsambang ito, ating pong isuko sa Panginoon ating buong sarili. At ating pong naisin, hilingin sa Panginoon na siyang pong kumilos upang pabatid niya sa atin ang kanyang kalooban. Dakilang Diyos, kami pinagpapasalamat sa inyong kabutihan sa amin, lalo na kahit kami makasalanan, inyo kami minahal, kahit kami po ay napakarumi, inyo kami nilinis, kahit kami po ay patungo sa impyerno, kami po ay inyong hinango sa tiyak na kapahamakan at binigyan ng katiyakan ng kalangitan na makapiling kayo sa kalutian sa habang panahon. O Diyos, muli patawarin niyo kami sa aming mga pagkakasala, muling sinusuko sa inyo, ibinibigay sa inyo, Panginoon, ang aming buong sarili, aming isip, aming diwa, aming puso, aming pagkatao, na kayo nga po ang kumilos sa aming buong buhay. Ganapin po niyong nais, nang sa gaya, aming buhay po ay magsilbing isang mabangong samyo sa inyo harapan, at gamitin niyo, Panginoon, para sa inyong kalulatian. Kung meron man sa amin, Panginoon, na wala pang katiyakan ng kaligtasan, nawa kayo pong kumilos sa Kanya, himukin niyo po ang inyong puso, upang siya po ay magpasya na tumawag siya sa pagsisisi, pagtitiwala, at pagsuko ng Kanyang buhay. At kayo po bilang mga Kristiyano, mga manampalataya, na kami po himukin niyo naman, namin tanggapin po ang hamon yung salita, na kami po ay magdamdam, mahimok, maapektuhan ng mga kaawa-awang kalagayan ng mga tao sa aming paligid. At kami kumilos, nibigay po sa kanila inyong nagiligtas at nagbabagong salita. O ba na Espiritu, kayo nga pong kumilos sa amin kalagitnaan, ganamin niyo po ang inyong mabuting kalooban. Ito ang dalangin sa ni Kristo Jesus. Amen. Tayo pumawid sa ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Good morning po sa ating lahat. Yan, ating pong simulan ng ating pananambahan sa unang ating awitin, We've a Story to Tell. We've a story to tell to the nations that shall turn their hearts to the right. A story of truth and sweetness, a story of peace and light, a story of peace
a song to be sung to the nations, that shall lift their hearts to the Lord. A song that shall conquer evil and shatter the spirit sword, and shatter the spirit sword. For the darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday bright, and Christ's great kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. With a Savior to show to the nation, who the path of sorrow was trod, that all of the world's great people might come to the truth of God, might come to the truth of God. For the darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday bright, and Christ's great kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. Atin naman pong susunod na awitin, ipagsabi mo. Ika'y makakilala sa Panginoong dakila, iyo bang nagawang kabigatan para sa iyong kapwa? Nais mo bang ika'y ligtas, ngunit sila'y hindi ibahagi mo sa kanila kapanganakan mong muli? Ipagsabi mo, si Kristo'y buhay sa'yo. Ipagsabi mo, buhay mo'y binago. Ipagsabi mo, tunay na mahal na tayo. Wala nang kamatayan, may buhay na walang hanggan. Ang iyong buong pamilya, nasabihan mo na ba? Ang iyong mga kaibigan at dati mong kasama, kung ikaw ay nahiya, dumalangin sa Kanya. Lakas ng loob, nasabihan mo sila. Ipagsabi mo, si Kristo'y buhay sa'yo. Ipagsabi mo, buhay mo'y binago. Ipagsabi mo, tunay na mahal na tayo. Wala nang kamatayan, may buhay na walang hanggan. Ipagsabi mo, si Kristo'y buhay sa'yo. Ipagsabi mo, buhay mo'y binago. Ipagsabi mo, tunay na mahal na tayo. Wala nang kamatayan, may buhay na walang hanggan. Atin pong kamustahin ang bawat isa sa pamamagitan ng pagkaway habang inaawit ang Do Right! Always right and wrong is always wrong, and we must learn to separate the two. If you love the right, the Lord will give you light. So seek the right in everything you do. Do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right
it's never known you right. Since you love the Lord, do right, do right. Amen. Tayo po'y magsiupo na pong lahat at tayo po'y dadako na po sa atin pong mga announcements. Yan. So, tayo ba ay apektado? Yan, apektado ba tayo sa umagang ito na gumising para sa ating panambahan, no? Para sa ating Panginoon. So, syempre, dadako rin tayo sa mga announcements at kung ano-ano pang updates pagdating sa ating church, no? So, unahin natin dyan ang atin pong midweek service and prayer meeting, no? Yan po is every Wednesday, 7 p.m. via Facebook. Yan po. Umaten po tayo dyan sapagkat kailangan nating makapakinig ng salita ng ating Panginoon. At syempre, hindi rin mawawala ang ating Sunday worship service, which is today nga po yan, no? Yan. Apektado ba tayo? Yan. Mga Gawa, chapter 17, verse 16 to 17. Today po yan. And susuko ba tayo sa pagsubok? Yan naman po ay by next Sunday, no? December 24, 2023. Alam niyo po ba kung ano yung meron sa December 24, 2023? Church anniversary po natin yan. So inaasahan po namin na kayo po ay dumalong lahat sa ating simbahan. Susuko ba tayo sa pagsubok? 1 Peter chapter 4 verse 19. No, wag po tayong sumuko. Magpatuloy po tayo. Run the race, sabi nga po ng atin pong tema, no? And next for that, syempre, ang atin pong missions gift giving every last Sunday of the month. So lagi po nating imamark ang ating calendar pagdating sa last Sunday of the month. Kasi po, meron tayong missions gift giving, no? And next for that is, syempre, church anniversary, which is December 24, yung ating pong Thanksgiving offering, no? Napakahalaga po ng inyo pong pagbibigay. Hindi lang pagbibigay, ganun din po ang inyong paglingkod sa ating Panginoon. Ibigay po natin ang lahat sapagkat binibigay din po ng lahat ng Panginoon sa atin pabalik. So balik naman natin sa Panginoon iyon, no? Thanksgiving offering po. And syempre, ano nga bang update, no? Go Ye Cubao Home Bible Study from every Wednesday and Saturday. So yan din. And happy birthday sa bawat sa mga may birthday this week, no? December 18 to 23. Ayan. December 18, Rosebeth Diary. And December 19, Mark Christian Sepulveda. December 20, Susan Villanueva. December 21, Jerome Mordeno. December 22, Princess Heidi Veronio. December 22 pa rin, Sir Jess Borlaza. December 23, Jezer Renz Bantilan. Yan, sila po yung may mga kaarawan, no, by this week. Batiin po natin sila, i-message natin sila, kamustahin natin sila. At ganun din, hindi mawala ang happy anniversary naman po. So, happy anniversary po kay Sir Joselito and Ma'am Carol Lovino. Batiin po natin yan, no? So, napakadali na lang batiin. Ganon din po, by December 18, kay Sir Nap and Ma'am Marjorie Alenas. No? Happy anniversary po. Yan, batiin ng happy birthday at happy anniversary. Siyempre, hindi rin mawala, no? December 18, Sir Brian and Ma'am Cruzette May Dakanay. Batiin po natin sila ng happy anniversary. No? And siyempre, hindi rin mawala ang ating mahal na pastor at ang ating Ma'am Dada. No? Acorda. Batiin po natin sila ng happy anniversary. December 23, mark nyo yung calendar nyo, ha. Pag, Pastor, i-PM mo kung sino yung hindi nag-message sa'yo. So, batiin po natin sila ng happy birthday and happy wedding anniversary. And syempre, hindi rin mawawala yung weekend review natin from December 10
to December 16, no? Itong mga nakalipas na linggo, kung ano ba yung naging update, ano ba yung nadagdag, ano ba yung nangyari. So, kailangan nating balikan kung ano yung sipag at tiyaga ng ating miyembro sa ating bahay panambahan. So, una na dyan, syempre, Children Ministry or BKBIC. Again, tinatawagan po namin ang bawat isa kung kayo po ay tinawag ng Panginoon, kailangan po ng mga gawain ito ng tulong ninyo upang mas palakasin, upang mas paramihin, no? Ang mga batang kailangan makapakinig ng salita ng Panginoon. Yan, no? Siyempre, ang atin din pong gawain, Adult Sunday School, no? Every December 10, by December 10, 2023, yan, last Sunday po, yan po yung klase ng ating pastor, no? So, kung kayo po ay nandirito pa, makinig po tayo sa klase ng ating pastor, no? And syempre, meron din tayong leaders meeting. Yan po. And hindi rin mawala yung ating pong San Mateo House to House Bible Study by our Pastor Eves with Ma'am Agnes Estuesta. Yan. Bawat may picture, no? So kung kayo po ay kasama or sasama sa Bible study niyan, meron po kayong picture with the family. And syempre, hindi mawawala si pastor, kasama yan palagi. And syempre, hindi rin mawawala ang ating pong Kamarin outreach, no? So kailangan talaga ng tulong, no? Yan po is every Friday, no? So yan, sabi ko nga kanina, kung kayo po ay kasama, included kayo sa mga pictures na ipapalabas every Sunday, no? So, napakagandang makita yung itsura natin dito na nakangiti, na nakikinig sa salita ng Diyos at nagbabahagi sa salita ng Diyos, no? And Taytay Bible Study and Fellowship with Pastor Bro Rolly and Gani, Ma'am Marjeline and Ma'am Vilma. Yan. So, napakarami ng kailangan pang suyurin para sa salita ng Panginoon, makakilala sa ating Panginoon, no? So, again, no, kung kayo man po ay kinaloob ng Panginoon na tumulong sa iba't ibang gawain ng ating Panginoon, magpagamit po tayo kasi nasan ka dyan, no? So, mas maganda na nandito rin yung itsura mo sa mga gawain ito, no? Nasa picture yan mismo. And syempre, yung atin pong Baras Ministry with Pastor Eves Acorda. Yan. Mga gawain po natin. So, hindi natin pwedeng kalimutan, hindi natin pwedeng iwanan. No? Pagyamanin at paramihin. Yan. Ang miyembro o nakakakilala sa ating Panginoon. So, Go Ye Cubao, overview on the New Testament video presentation for December 16, 2023. Yung mga attendees natin. May mga winners din, no? Kung kayo po ay sasali dyan, may mga winners din, no? Mukhang maganda yung winners dyan, ha? Mukhang maganda yung mapapalalunan, no? And syempre, senior group fellowship, no? So, meron tayong iba't ibang fellowship groups. So, si senior pakita na ng picture, paano naman yung iba nating fellowship groups. Siyempre, Go Ye Cubao, Good News Ministry with Ma'am Ami, Ma'am Miles, Porsche, Charlize and John Moses sa Barangay San Martin de Porres Hall. Yan, no? Sila po ay masipag, no, na nagpapagamit sa ating Panginoon, nagpapatuloy sa ating Panginoon. Every week yan, no, ginagawa nila yan for malaman ng mga kabataan na merong Panginoon at kailangang i-reach ng bawat isa sa atin yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. No? So, Go Ye Cubao Home Bible Study from every Wednesday and Saturday. May mga pictures din tayo with Brother Conrad, no? So, ano na
po bang update sa ating pong 34th Missions Conference and 58th Church Anniversary? Handa na po ba tayong lahat? Kailan po ba yon? Sa Wednesday na. Kilala niyo po ba kung sinong song leader nun? Ako pala yun. So yun, ako po ang song leader ng Wednesday sa ating pong Missions Conference. So paghahandaan natin yan kasi next week na po yan. No? So kung ganito tayo kadami, doble, triple, at kung meron ding nanonood sa live, no, paramihin natin or ikasiyan natin na tayo po ay magkakaroon ng 34th Missions Conference and 58th Church Anniversary. No? So yan po is for our promotions and videos. Good morning! Ayan. Sabi nga ni Sir Ray kanina, anong meron sa Wednesday? Ayan. Wednesday na pala, start, no? Ngayon, tingnan po natin yung ating mga gawain at una po na ipapaalala ko ay anong meron mamayang alauna. Nako, ang pinakamalakas na boses si Ma'am Aida. Okay, maya. Okay. Sino kaya nakakaalam ng speakers natin ng Wednesday, Thursday, and Friday? Bawal si Pastor. Sino po? Sino po ang gustong sumagot? Ayun, si Marge. Maliban kay Marge at kay Ma'am Aida. Wala na? O sige, ako na lang. Sino po? Wait lang. Okay. Sino po ang Wednesday? Si Marge na lang sumagot. Sino po ang Thursday? Sino po ang Friday? Ayan. Marge, para sa iyo to pala. Pero pahiram muna, mainit dito eh. Ayan. Para siguradong tanggal ang init. Yan. Sige po, tingnan po natin ang ating mga gawain. Pagkakasunod-sunod. Ayan. Pero bago yon, ayan, nakita nyo na? Ayan. Magkano pa po ang kulang? 100? 182. Ay. Sa cash on hand po tayo. Okay. Dun sa pledges ay pabalik nga be? Ayan. Mali. Sige. So yun po. Kayo po ay inaanyayahan pa po na mag-pledge, magbigay, at tayo po ba'y nananalangin? Nananalangin.
Okay, amen. Ayan. Nananalangin po tayo. Ayan, syempre po, ayan, sabi nga ni Pastor, 248. Something. Ayan. 247. Ayun. So yun po. Saan po kaya kukunin yun? Sa akin. Siyempre po kung sa akin, ay talaga namang sobrang mananalangin po ako na maibigay ang kakulangan. Pero hindi po sa akin, dahil ipapanalangin po natin sa ating, ito rin po ang aking patotoo, no, na ni minsan, mula po nung ako'y naatasang magsalita sa ating missions conference and anniversary, never na tayo ay binigo ng ating Panginoon. Amen. Kaya, pray po. Pray. Amen. Sabi nga naman sa Cecil, yes! Ayan. Yes po ba? Ayan. So, wala yan. Ayan. Namamahipahinga lang po ako. Ayan. Po, tingnan po natin ang ating gawain. Yan, tapusin natin ang ating takbo. Yan, sumunod po na slides ay sino-sino ang dapat na nandirito mamaya. Yan. Lahat po yan ay dadaanan natin mamaya para po mas mahusay, mas maganda at the best ang ating ibibigay sa ating Panginoon. Okay po ba? Okay po ba? Ayan. Ang susunod po nawa ay makuha na, ay tingnan po natin at ma-inspire po tayo kung sino-sino na po ba ang finisher. Yan. Isa pa lang po kasi yung nabibigyan natin eh. At siya ay lumarga na papuntang Australia. So ngayon, sino po kaya? Sino-sino? At sino ang may inspire sa mga taong to na nagbigay? Ayan. Tingnan po natin. Mamaya. Ayan. At huwag po tayong mawawala. Alauna. Ano po? Alauna po. Kumain na po kayo para busog po tayo na tayo'y magpa-practice. So maraming salamat po muli at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Marami pong salamat sa mga update na yan, Ma'am Vivian. Naway tayo po ay mag-pray, manalangin po tayong ng wagas, no? Kasi napakalaki pa po ng ating pupunuan. And hindi po tayo bibigyan ng ating Panginoon kapag tayo po ay nanalangin. Upang punuan yung mga pagkukulang na yan. And syempre, hindi mawawala ang ating special number. Akin pong tatawagin si Ma'am Julian Chavez. Fill the sky, the day that Jesus died in agony upon the bitter cross. They took his body down and laid it in a tomb. His friends believed that everything was lost, but when the third day came, the darkness turned to light, for Mary heard her name and saw the living Christ risen to set the captives free, risen to ransom you and me, to bind up every broken heart, conquer death and sin, risen to bring us home again. And in that barren place, the world forever changed. For hope was born when
set the captives free. Oh, He is risen to ransom you and me, to bind up every broken heart, to conquer death and sin. Risen to bring us home again. Hallelujah, He lives. Hallelujah, He is risen to set the captives free. Oh, He is risen to ransom you and me, to bind up every broken heart, to conquer death and sin. Risen to bring us home again. Amen. Maraming salamat po sa special number na yan. And hindi rin mawawala ang buhay na patotoo, no? Atin pong tawagin sa testimony, Miss Joyce Miranda. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Joy Miranda. Alam niyo po ba, napaka-excited pong tumayo dito sa harapan. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nalampasan ko po ang pang-apat na chemo. At itong darating na pang-5 ay alam kong makakayanan ko po sa biyaya ng Panginoon. Pangalawa, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga taong kanyang ginamit upang bigyan ako ng suporta, emosyonal at lakas. Andiyan ang aking nanay at tatay at ang aking mga kapatid, kaibigan at mga church member na mga kaibigan ko po. Lalong-lalo na kay Pastor Eves and kay Ma'am Dada Acorda. Bilang panghuli, ay aking pamilya, ang aking mga anak, palaging nariyan para sa akin. Muling nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kanyang patuloy na biyaya. Purihin ang ating Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa isang patotoo na yan, no? Sino-sino pa kaya yung makikita namin sa mga susunod na linggo na binigyan ng lakas ng Panginoon upang magpasalamat, upang tumayo sa harapan, upang ihayag kung gaano kalakas, kasaya ang binibigay na biyaya sa kanila ng ating Panginoon. At tayo po'y tumayong lahat para po sa ating awitin, People Need the Lord. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. On they go through private way, living fear to fear. Laughter hides their silent cries. Only Jesus hears. People need the Lord.
the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? We are called to take His light to a world where all seems right. What could be too great a cause for sharing life with one who's lost? Through His love, our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life. Only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize that we must give our lives for people need the Lord. People need the Lord. Tayo po'y magsiyo po na pong lahat at ihanda po natin ang ating puso't isipan sa pagbabahagi at pakikinig ng salita ng Diyos. Atin pong tawagin ang ating mahal na pastor, Pastor Evies Acorda. Muli po, good morning sa inyo lahat. Good morning. At salamat po na tayo pinarito. Alam ko po na maraming mga hadlang, no? Na tayo po'y nakaharap araw-araw. At maribas natin po ay maharap sa itong mga pagsubok, no? Yan si Ma'am Joy, Joy Miranda. Saan si Ma'am Joy? Si Ma'am Joy? Yes, Ma'am. Ano po? Be strong in the Lord, Ma'am, ha? By God's grace, kaya niyo po yan, no? Sa abot natin makaya po, I will try to help you. Ganun po talaga yon, no? Bilang kakapatid sa panampalataya. At po dapat totohanin, ibig sabihin po ng pagiging membro ng isang pamilya ng Diyos. No? Huwag lamang sa salita, kundi sa katotohanan, sabi nga ng Biblia at sa gawa. No? Kaya, kung meron po nangailangan, abot natin makakaya, tayo po ay magtulungan. At ating mong paksa po ngayong umaga, apektado pa ba tayo? Apektado pa ba tayo? Yan po hango po sa
Magawa 17, 16. At nais ko pong basahin po sa Tagalog o Pilipino ang ating verses. Versikulo, Acts 17:16. Samantalang ang sila ay hinihintay ni Pablo sa Atenas, ay namuhi ang kanyang espiritu, para nabagabag po siya. No? Sa loob niya, sa pagkamasid niya sa bayan, na puno ng Diyos-Diyosan. Kaya sa sinagogay, nakipagmatwiran siya, si Pablo, sa mga Hudyo, nakipagtalo po siya, nakipagpaliwanagan. At sa mga taong may sipag sa kabanalan, at sa araw-araw, sa pamilihan, sa mga nakikipagkita sa Kanya. Tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa inyo pong salita na amin nabasa. Na ito nga po ay pumukaw sa aming isip at puso na kami po ay maapektuhan pa sa mga bagay na nakabagabag sa aming kapaligiran, lalo na po ang kalagayan ng mga tao, maging kalagayang moral, kalagayang pisikal, lalo na po kalagayang spiritual. Nawa niyo ba na Espiritu Panginoon ang mangusap sa bawat isa upang hindi lang po kami apektuhan, kaya kami po ay magpasyang kumilos ayon po sa inyong nais, upang kami maging tapat nga po sa inyong utos na ibahagi po ang inyong salita, di lamang sa salita, kundi lang sa pag-ibig at sa gawa. Nawa, pukunahan niyo kami, Panginoon, ang inyong pangalang maitaas, ibuhos po sa amin yung masaganang pagkapala, at meron man sa amin, Panginoon, na wala pang katiyakan ng kaligtasan, di ba siya nababago, Panginoon, ng lubos, bilang tunay na anak ng Diyos, nawa siya po ikausapin ninyo, upang siya magpasya kahit ngayong umaga, na tumawag siya sa pagsisisi, pagitiwala, at pagsuko na kanyang buhay. From the lines, Panik Isu Jesus. Amen. Naku po ay isa pang high school. Yan po ay, kailan lang po yan ha? Kailan lang yan? Noong pong 1975, 1979. Wow, history na yan, no? Ako'y pinalad po na mag-aral sa isang public school na yung mga teacher magaling. Ewan ko lang yung mga estudyante kung magaling. Pero mamalala niyo po, no? Tandaan ako po, noong 1975 to 79, aming school po dyan sa bandang SM North EDSA, para malaman niyo gano'ng katanda. Noong nag-aral po ako dyan, wala pang SM dyan. Gano'ng katagal. Aking pong, naglakad po mula EDSA, pinapasok ko yan, no? Madala ko sa isang school na, ano school na yon? Meron kaming kasamang school doon, public school din eh. At alam niyo mga minamahal, no? Noong sa haba ng 4 years na yan, 75 to 79, kahit minsan po, wala akong nakita, wala akong narinig, wala akong nalaman na sa aming paaralan po o sa labas man na ninigarilyo. Noong unang panahon, no? Pero ngayon pong 2023, mga minamahal, yung mga ating mga high school po ngayon ay ninigarilyo na? Grabe po, no? Grabe. Anong nangyari? Bakit nagkaganon? Ba't pagkatapos ng ilang dekada, naging smoker na po ang mga high school Filipino students? No? Siguro, Pastor, yung mga advertiser ng mga Marlboro, Philip Morris, siguro sila naging agresibo. Maaari po. Maaari rin po ay epekto rin po ng internet, social media. No? Maaari rin po ay dahil mismo ang mga magulang, ang nakakatanda, ay naninigarilyo. Kaya sila po yung ginagaya na kanilang mga kabataan, mga masamang halimbawa. Ayan, no? Sabi nga po na isa, wag kang mag-alala kung hindi ka pakinggan ng mga anak mo, pero makatiyak ka na ikaw lagi nilang nakikita. No? Mga magulang po, kung ninigarilyo kayo, malamang kayo ginagaya ninyong mga anak. No? Pero naman para sa akin, marahil isa pong dahilan kung ba't nagkaganon po mga kabataan, dati panahon ko, 75, 79, wala ninigarilyo mga high school, ngayon po ang dami na. Siro nga po, marahil, tayo po mga nakatanda, hindi na tayo apektable sa kanilang ginagawa. Parang wala tayong pakialam.
Parang normal na. No? Tayo po marahil naging manhid na. Tayo nasanay na makakita sa ganong klase mga kabataan. At bilang mga dinapektado, mga manhid na, tayo po ay wala nang pakialam at malasakit sa mga kabataan. Ganyan mga minamahal sa pag-inom ng alak. Balik po ko sa high school ko po, 75, 79. Naalala ko po noon, nung 4th year ata ako, mga 1979, meron kami nakabalitaan, mga classmates ko, no? Mga 1978 po, 79, na meron na kaming kaklase. Mga kaklase, kasi po yung aming campus, malaki yun 2 hectares yun. At nung panahon noon, wala pa gano'ng mga building. Puro mga damuhan po yan. Mga kapal yung mga damuhan, makatataas. Nabalitaan po namin na meron kami mga classmate po, mga lalaki, na doon sa may damuhan, nagtatago. Nagiinuman. Kami po shock na shock. Ha? Grabe naman sila. Ay, mga minamahal, kayo po ba, pag nakita ng mga kabataang nagiinuman, kayo po shock pa? Ha? Wala ko, hindi na Pag nakita kayo ng kabataang nagiinuman, hindi kayo na-shock. Sabi nyo, isa ngang shot! Ano nangyari sa atin, mga minamahal? Ano nangyari sa atin? Kaya mga minamahal, yung mga kabataan ngayon, ako sa aking pong trabaho bilang piskal, no? Yung mga kabataan, pag nabasa ko yung mga salaysay nila, ang kinukuha pa, mga emperador, mga ano yung kabataan yan, mga red horse, no? Kaya, anong nangyari po sa mga kabataan ngayon? Marahil nga po, yung mga magulang mismo, wala na pakialam. Naging manhid na. Baka nga po, yung mga kabataan, nagiinuman sa bahay nyo pa Kaya, mga minamahal, ano po nangyari sa atin? Tayo ba'y ganon? Tayo po ba'y apektado pa sa mga kasamaan? Kasalanan po laganap po sa ating paligid? Tayo apektado po sa mga buhay ng tao, kailang mga gawain na alam natin po na hiwalay naman talaga, amalay sila sa ating Panginoon? At alam natin, mga minamahal, alam natin, no? Na yung ganyan klase mga tao na umuwi sa kasalanan, mga mayanginom, mga may bisyo, mga sugarol, mga nagmumura mga kabataan, alam po natin na malamang po, sila po talaga ay pupunta sa impyerno. Di po ba? Tayo po ba apektado pa sa katotohanan yan? O tayo po ay wala ng malasakit, wala na tayong pakialam? Alam niyo po, ang sabi po ni Peter Marshall, sabi niya po, a different world cannot be built by an indifferent people. Sabihin mo, tayo po ay walang pakialam, ang isang naibang mundo ay hindi maaari may taguyod ng mga walang malasakit na mga tao. Paano mabago mga minamahal ng mga kabataan? Paano po mabago mga tao sa ating paligid kung wala tayong pakialam? Kung tayo po yung manhid na, kung tayo po yung apektado sa kanilang mga masamang gawain, paano silang mabago? Kung tayo po ay hindi na apektado at wala tayong malasakit na sila po ay maidala sa ating Panginoon. Kaya po yan po ating dalawang punto po sa ating aring ngayong umaga. Una-una, apektado pa ba tayo? Kayo po ba'y nakadama pa ng kalungkutan? Ng hinagpis? Ng sama ng loob? Pag nakita kayo ng kabataan na numuhay po sa bisyo at kasalanan? Lalo na pag kabataan yan po ay anak ninyo o kamag-anak po ninyo? O kahit tayo po wala ng pakialam? Kayo ba apektado mga minamahal, nakikita sa inyong paligid? Na yung mga tao po sa kailangan po umuhay, alam nyo po na sila malayo sa Panginoon at tiyak naman na dahil sa kailangan ganun po umuhay at gawain, sila po patungo sa impyerno. Tayo ba apektado pa? At kung tayo apektado mga minamahal, handa ba tayong kumilos? Kikilos ba tayo? Kaya mga minamahal, ito po dalawang tanong na ating pong sagutin ngayong umaga. Una-una, apektado pa ba tayo? Si Pablo po, kaya nakita po mga Diyos-Diyosan sa Athens, siya po'y naapektuhan. Sabi sa verse 16, samantala ngang sila hinihintay ni Pablo sa Atenas,
ay namuhi ang kanyang espiritu sa loob niya sa pagkamasid niya sa bayan na puno ng Diyos-Diyosan. O sa ibang salin po, labis niyang kinalungkot ang kanyang nakita. Maraming mga Diyos-Diyosan po sa Athens. Sabi niya siguro, kawawa yung mga tao rito. Sila yung mga bulag. Sila yung mga walang alam, mga mangmang. Hindi na alam ang kilala ang tunay na Diyos. At tiyak silang papunta sa impyerno. Kaya si Pablo po ay naapektuhan. No? Kaya sa inyong paglalakad mga minamahal sa ating kapaligiran, alam ko po dyan sa San Martin, ilang beses na nakadaan-daan niya, labas-pasok ako dyan. Kapag nakita po kayo ng mga lalaki na ang aga-aga, nagiinuman, ano pong nararamdaman po ninyo? At ngayon po hindi lang lalaki. Doon nga sa malapit pa sa may barangay hall mga babae. Doon nga po sa Baras, bago pumunta po sa sa panambahan doon. May malaking mesa doon minsan. Babae at lalaki nagiinuman. Niyaya nga ako di ba dapat pag tumanggi sa blessing? Alam niyo po sa Mateo, ganyan din malimit po. Meron kami kasi skinita roon, na may 3 bahay tayo pinupunta roon. Malimit, pag bata na kami nagiinuman. Pero, mabuti naman, sabi nila, Pastor, pasensya na kayo, ha? Ganyan. Sige po, ganyan. Pero sana po tayo maapektuhan pa, no? Yung mga tao na buhay sa bisyo. No? Kapag rin yung mga batang katakbuhan po sa lansangan at nagmumurahan, yung mga malulutong na mura, kayo po ba'y apektado pa? Nakita niyo po sila po ay pag-alagala, imbes sila po ay marahil sa bahay, tuturuan na kanilang mga magulang, o sila po ay tumutulong sa gawaing bahay, o nag-aaral, sila ay pag-alagala, nagmumurahan. Tayo po ba ay apektado pa? O tayo po ay manhid na sa kanilang mga ginagawa? O nalaman niyo mga minama sa inyong paligid, o kahit sa inyong mga kamag-anak, o baka sa inyong sariling pamilya, mga binadalaga, nagsasama, na walang kasal. Kayo po ba apektado pa? Sa akin pong pag-ikot-ikot po sa ating gawain, meron akong nakausap, ang babata po talaga. Di mo imagine, nag-aasawa, nagsasama. Kasi nakapulot nga ako ng mga ng mga termino. Sige, siya ba yung jowa mo? Okay. Napapajowa rin ako no? Ang dami ng mga jowa-jowa ngayon. Ang babata nila. Tapos maya-maya, pag hindi nagkaayos, hiwalay. Tapos, ngayon, kamustahin mo, ilang linggo lang, kamusta na yan? Ay, Pastor, may na akong bagong jowa Para po minsan, di ba, yung mga kabataan ngayon, yung mga jowa-jowa yan, yung mga nagkasama sila, para lang, nagpapalit ng damit Ganoon na lang. Mabuntis, tapos, pag iiwan ng lalaki, may bago na naman dito. Bakit ganun po nangyari sa mga kabataan? At tayo po ba'y apektado pa? O sa atin po, Pastor, ganyan talaga sila no? Baka atin po silang kinukonsinti pa pag sa ating sariling mga anak. Mga minama, kayo po ba'y apektado pa? Tingnan niyo mga tao sa ating paligid. Malinaw ang kanilang lifestyle, kanilang mga gawain, kanilang pananalita. Tiyak ng mga minamahal, mga 99%, ganyan klase mga tao, patungo po yan sa impyerno. Kayo po ba'y apektado pa? Meron ba tayong malasakit para sa kanila? Mga minamahal tayo, matulad po kay Pablo. Kaya nakita po kanyang kapaligiran sa Athens, ang dahil mga Diyos-Diyosan, nawa tayo po ay maapektuhan. Huwag sana po maging matigas, maging manhid. Huwag sana magkaroon ng kalyo ang ating mga puso. Sana makita niyo po ang mga tao, kanilang kaawang kalagayan, gamit ang mga mata ng Diyos. Na pag nakita po siya ng kasalanan, ang Diyos po ay namumuhi. Pagkita niyo po yung mga tao na umuwi na malayo sa Kanya, ang Diyos po ay naawa. At kaya niya po idala po sa Jesus. At ang Maria sa Kalbaryo, para sila po yung mahaligtas. Mga minamahal, naapektuhan po ang Diyos. Kaya siya po'y kumilos.
Nawa tayo, mga minamahal, ganun din. Makita tayo ng mga taong kaawa-awa, tayo po yung maapektuhan. Tulad po ni Lot, no? Napamangkin po ni Abraham. Anong nangyari kay Lot? Sabi sa 2 Pedro 2:7-8, nakita niyo po yung mga tao na umuwi sa kasalanan, lubhang nahapis sa mahalin na po umuwi ng masama. Di ba po, totoo naman mga minamahal na mga tao po ngayon, numuwi na sa labis na kahalayan? Ano kahapon po, medyo gusto ko matulog na maaga pero ako'y nalibang doon sa aking pinapanood. Tungkol po sa AI. Nagtanong sa isip tuloy, no? Yung artificial intelligence. Meron pala po ngayon na ito, walang mali siya to, pero dapat alam natin to Meron pala ngayon po ng mga robots na for sale na pwede mo maging sex partner. Oh, may ganun na. Gusto niyo mag-order? Kuha ko na. Kasi po yung robotics, kinambay sa artificial intelligence. Kaya po yung mga ngayon, yung mga robot ngayon, mukhang mga tao na. Nagsasalita na. Hello, Christine. Hello, Conrad. Saan po sila? Yung kanilang balat. Mukhang parang tao na. At sila gumagalaw na parang, at ang sexy nila. May mili ka nga, anong kulay ng balat, kung anong kulay ng mata, pati hubog ng ng katawan. Gano'n na po ngayon. Of course, sa atin po, sabi ko nga, ano ba to? Masama ba to? Hindi. Kumuha ng companion mo, sex partner na robot, no? Isip ko po maminamahal. Para sa akin, initially, hindi tama yun Kasi nga po sa Biblia nga, kinondena ng Panginoon na magipag-sex sa hayop. Diba? And I think robots are worse than animals pa nga. Diba? Ang pag-ibig po na sexual, dapat yan binibigay mo lang sa iyong asawa. Asawa na tao, asawa na pinakasalan mo, na yan po ay ugnayan na binuo ng Diyos. Hindi pa kukuha ka ng isang makina para doon mo gamitin mo siya para sa iyong sariling kasiyahan. No? Well, yan po ay napakahirap po yan na pag-aralan na issue. Pero may gano'n na po ngayon mga minamahal sa technology. Kaya nadarama dyan, yan po wala akong pakialam. Si Lot mga minamahal, na nakita niya po sa kanilang lugar na mga tao po ay numuhay sa kahalayan, lubha siyang nahapis. Lubhang nahapis, araw-araw ang kanyang matuwid na kaluluwa sa pagkakita at pagkalig niya ng mga gawa nilang laban sa kautusan. O sa ibang salin po, lubhang namigahati, naghihirap ang kanyang kalooban. Kaya sabi ko sa mga minamahal, ulitin ko po yung sabi ko sa inyo, hindi po magaan sa Panginoon na tayo po ay may mga mahal sa buhay na namumuhay po sa immoralidad. Hindi po ako nagiging self-righteous, O sabi niyo, basta para ka naman pariseyo. Pero alam po natin na ang pagsasama ng babae at lalaki, dapat po yan sa konteksto lamang ng kasal. At sa bawat araw, na kayo po nagsasama, o inyong mga anak ay nagsasama, na hindi po sila kasal, kayo rin po nagkakasala araw-araw. At ito nga mga minamahal, sabi kay Lot mga minamahal, sabi nito, lubang nahapis siya araw-araw. Di makita yung mga tao nagkakasala na malayo sila sa Panginoon, siya po yung nahapis araw-araw. At mga magulang, sana po, habang nakikita niyo po yung mga anak po ninyo, na umuhay pa ni tama, kaya rin po yung mabagabag araw-araw. Hindi magaan mga minamahal kasalanan sa harap ng Diyos. Hindi maaaring dayain ng Panginoon. Ang lahat po ng ginagawa natin ay meron tayong pananagutan. Don't ever think they could fool God. No? Hindi minamahal. Marunong po ang Diyos mangolekta sa kanyang takdang panahon,
sa kanyang tinakdang paraan. Kaya habang meron pa tayong pagkakatumanan na magsisi, ayusin po natin po ating kalagayan. Ha? Ayusin natin buhay, ayusin natin po ating mga anak. Nawa po, ayusin natin po na umuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Si Moses po, sa Exodus chapter 32, kita niyo po yung mga Israelita. Sila po yung sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ito po mga Hudyong to, grabe, no? Kalabas nila po mula sa Ehipto. Kaya nakita po ang 10 himala ng Diyos. Tapos si Moses po makita sa bundok, natagalan lang, ayun, sila na po yung gumawa ng guya na Diyos-Diyosan. Kaya po si Moses po, sabi sa verse 19, siya po yung naghalit. Pero pwede niya lang pigain yung mga leeg ng mga... naman, kayo po mga magulang po, kung nakita kayo ng mga kabataan po na umuwi sa immoralidad, hindi bang pigain na kanilang leeg? Ano ba kayo? Kayo po ba apektado pa o tayo po wala nang pakialam? Si Moses sa kanyang galit, nag-init po siya, sabi sa verse 19. No? Ang kanyang inihagis. Ang mga tapyas na nasa kanyang mga kamay at nangasira sa paanan ng bundok. Siyempre po ang Kristiyano, kung maaari, may tayong self-control, di po ba? Huwag niyo pong nasaktan yung mga anak ninyo. Pag ayaw sumunod sa inyo, masaktan, no? Pero mga minamahal, huwag niyong tantanan sa paalala. Huwag niyong tantanan sa pag-iusap, sa aral. Sapagkat pag hindi niyo po sila tinuruan, sinaway, pati kayo po ay uturin ng Panginoon na konsentidor. At sabi po sa Roma 1:32, ang kinagalit ng Diyos, di lamang po sa gumagawa, kundi sa mga sumasang-ayon sa masamang gawain. Ang Panginoon sa mga minamahal, sa Mark 3:5, dahil po sa katigasan ng puso ng mga tao, siya po'y nalungkot. Siya'y lumingap sa kanila sa palibot-libot na may galit ang Panginoon, sapagkat kinalungkot niya ang katigasan ng kanilang puso. Sana mga minamahal, ang mga Kristiyano ay huwag matigas ang puso. Sapagkat sabi po rito, kinalungkot niya ng Panginoon ang katigasan ng kanilang puso. Pag inyong anak mga minamahal, inyong mga kapitbahay, inyong mga kakilala, bigyan nyo ng ebanghelyo at kayo hindi pinapansin, kayo ba'y apektado pa tulad ng Panginoon Yesus? Tayo ba'y naawa sa kanila? Tayo ba'y nalulungkot dahil sa kanila? Nawa, manatili pong sensitibo ang ating pandamdam tungkol sa kalagayan ng mga tao. Ano ba mga minamahal? Ano saan mangyari ito, Minsan, umuwi kayo. Ayan. Pagkatapos, sakita nyo yung bahay nyo, nausunog. Ano ba gagawin nyo mga minamahal? Panoorin nyo lang ba? Kakanta pa kayo? Ang gawin nyo mga minamahal, pag yung bahay nyo nausunog, siyempre mag-iisigaw kayo, di po ba? Ay, tulong-tulong! Siguro, kuha kayo ng balde, buhusan nyo, no? Kuha kayo ng hose, tawag kayo sa 911. Hindi kayo mapakali mga minamahal habang nausunog ang inyong bahay. Meron kayong malasakit, siyempre, dahil bahay niyo yun Di po ba? Alam po natin, mga minamahal, na mga taong malayo sa Panginoon, ang mga tao na umuwi sa kasalanan, ang mga tao na umuwi sa kahalayan, sa bisyo, sila ay patungo po doon sa isang lugar kung saan sila po ay susunugin. Tayo po ba'y apektado pa? Katotohanan yon? Wala tayong pakialam. No? At iniisip po ay ang ating sarili. Paano tayo magiging PCC mga minamahal, samantalang ang mga tao ay nasa tiyak na panganib? No? Sana po ating makita ang mga tao gamit po ang mga mata ng Diyos. Sabi nga ng isa, can we be casual in the work of God? Casual when the house is on fire and the people in danger of being burned? No? Maaari ba tayong walang malasakit sa gawain ng Diyos? Walang malasakit habang ang bahay na usunog at ang mga tao ay nasa panganib na masunog? Ito pong ating kagawain pa sa linggong ito, no?
Missions Conference, Wednesday, Thursday, Friday. Adi pa kita mga minamahal na kayo po meron pang malasakit para sa mga kaluluwa. Ang gawain pong yan ay bilang pagsusugpo ng ating gawaing misyon. No? Na tayo mahamon na kailangan po ng mga tao ang ating Panginoon. Tayo hamunin po ng Wednesday evening, hamunin po kayo ni Sir Crispin sa Thursday and Friday, hamunin po kayo sa Sunday morning, upang tayo po lalong sumuporta, tumulong. At ang ilang gawain na ipahayag ang Ebanghelyo sa mga tao, sapagkat tayo mga minamahal ay apektado pa sa kailang kaawawang kalagayan. Pero kayo po hindi aaten, wala kayong pakialam sa ating gawain, paano sinahin mga minamahal sa ating Panginoon? Panginoon, bayaan mo sila. Wala akong paki. Kasi po na sa impyerno. Ganun ba ang Kristyano mga minamahal? Hindi po dapat, no? Oo, pupunta ka sa langit. Pero, paano naman ang iba? Mga minamahal, meron pa ba kayong malasakit para sa iba? Meron pa po ba? O hindi lang iisip mga minamahal ating mga sarili. Kung tayo po iniligtas ng Panginoon, nawa meron tayong malasakit din, na iba po ay maligtas. Kaya isa pong protoo na inyong malasakit, dumalo pa kayo sa Wednesday. Wala tayong kausap. Kung kayo po talaga may malasakit sa mga kaluluwa, dumalo pa kayo sa Wednesday. Sa Thursday. Sa Friday. Ayan, ang mga nag-amen po, narinig po ng Panginoon ang inyong mga tinig. Kasi paano tayo sulong sa gawain ng Panginoon kung wala tayong pakialam? Ano nga sa inyo, meron po kaming kapitbahay, hindi naman, actually kami, malayo-layo, no? Every morning po, lalakad ako dyan, ikot ko yung aming lugar, except Sunday. May nakilala ko rin isang nanay na retired na. Siya po ay member ng isang church. Gano'n ba yung pangalan? Kapo nga, kita ko, nakabihis sila. May sila atang gagawin siguro sa church nila. Ang kailan church po, napakalaki. Ang ganda na kailan mga gusali. Para mga palasyo. Marami silang miyembro, hindi lang po dito. Kundi sa ibang bansa pa. Marami silang pera. Sabi, kailan pera po pinapala . Sa Baptist po, iba. Ating pera, pala, isipan. Ba't kayo mga member na nagbibigay, no? Pala isipan sa akin, no? Hindi pinapala, no? Pero alam niyo po, no? Huwag tayong madaya, huwag tayong malilang. Kahit na po gano'ng kaganda po ang bahay-sambahan ninyo, kahit gano'n pa po kayo kadami ang membro ninyo, kahit gano'n pa kayo ka-organisa inyong gawain, kahit magluklok pa kayo ng maraming opisyali sa pamahalaan dahil sa inyong pag-eleksyon, isa ang boto ninyo, mga minamahal, pag hindi nyo kinikilala si Jesus bilang Diyos at Panginoon, pupunta kayo po sa impyerno. Ayan ang katotohanan. Kaya po, huwag tayong malinlang po. Ano yung sa mga tao ngayon? Sila ay masaya. Ang kahapon po, grabe, galakong baras. No? Napaka-traffic. Grabe, no? Pababa, Antipolo, pababa po. No? Mga tao ay masaya, di po ba? Masaya sila. Daming mga, pupunta sa mga malls. No? Nagsimula na ating simbang gabi, di po ba? Oh. Pero akala niyo po, mga taong yan, kung wala silang Jesus sa kailang puso, sila po na po sa impyerno. Kaya nawa tayo po wag madaya, maapektuhan tayo sa tunay kalagayan po ng mga tao. No? At kapag tayo naapektuhan, mga minamanawa tayo po ay kumilos. Ang tanong po dyan, kikilos ba tayo? Si Pablo po, nakita niya yung mga tao kawawa, sila nalinlang na kanilang mga Diyos-Diyosan, siya po ay kumilos, sabi sa verse 17. Kaya sa sinagoga ay nakipagmatwiran siya sa mga Hudyo at sa mga taong may sipag sa kabanalan at sa araw-araw sa pamilya sa mga nagipagkila sa kanya. So nakita po ni Pablo, yung mga Diyos-Diyosan, sabi niya, mga taong to kawawa.
Sigurado, kailan po na sa impyerno sa hindi nakilalang tunay na Diyos. Kaya ginawa niya mga minamahal, nakipagmatwiran siya. Siya po yung nakipagpaliwalagan sa mga Hudyo. Yung sa mga taong deboto, ay ginawa niya po yun araw-araw. No? Hindi na po sinagoga, pati sa mga pamilihan. Kung saan-saan, kung sino-sino, at araw-araw siya po ay nangaral. Nawa mga minamahal, ganun tayo to ni Pablo. Pag nakita niyo po yung mga tao kaawa-awa, kumilos tayo. Gumawa tayo ng paraan, sila po mapalapit po sa ating Panginoon. Huwag tayo pong walang pakialam, tulad tong dalawang ito, si Pareseo at si Levita. Ang nangyari po sa Luke chapter 10, may tao nakandusay doon. Pagkatapos, kita nila, si Mr. Pareseo, naku, baka may nag-aabang din. Buti, iwasa ko to. Dumaan po si Levita, ganun din. Nang makita siya ay dumaan sa kabilang tabi, ganun po si Levita, at makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. Minsan mga minamahal, no, ang kalagayan ng mga tao, napakahirap makita. Natin po isa na parang wala sila di ba? Nagbulag-bulagan na lang tayo. Alam ko yung sabi nga po sa Amerika dati. Nagkaroon po kasi roon ng I think Asia Pacific Economic Conference, I think APEC, sa San Francisco. Kailan lang po, this year lang yun, no? Alam po natin sa Amerika po, hindi naman talaga lahat mayaman, di po ba? Maraming mga ron, mga homeless din. Yung mga naumuhay sa kalsada. At sabi nila, daw, dati yung mga dignitaries from abroad, ang dami po, siguro mga 30 ata na leaders yun, no? San Francisco, bilang nagkawalaan yung mga homeless. Para sa atin po, di ba alam niyo yun? Kung kayo po ay laging ganyan pag meron itong event, national event, di ba? International event, yung mga pangit, pinipinturahan, di ba yan? No? Yung mga batang nasakit, kiniipon nila, yan, no? Kasi nga po, ay nilang ipakita sa mga taga-ibang bansa ang katotohanan na ang Pilipinas po talaga, meron sa kanya-kanyang sariling problema, no? Okay naman po yan, wala akong problema sa ganyan, no? Pero po, sa spiritual mind naman, hindi pwede yan Sa spiritual mind, hindi tayo pwede maging bulag-bulagan. Hindi pwede pinturahan po yung mukha ng mga unbelievers. Sila po talaga ay mga makasalanan. Tiyak pupunta po sila sa impyerno. At kailangan po nila, hindi po pintura, kailangan po nila ay ang dugo ni Kristo. Upang sila ay maligtas. No? Ganun po ginawa po ng Samaritano sa verse 33-34, na makita niya ay nagdalang habag siya. Kumilos siya, naawa siya. Lumapit, tiyalian ang kanyang mga sugat, binuhusan ng langis, at alak, at siya'y sinakay sa kanyang sariling hayop, at dinala siya sa bahay tuluyan, at siya'y inalagaan. No? Kung kayo po talaga apektado pa ng mga taong malayo sa Panginoon, sa kanilang mga kahalayan, kasalanan, immoralidad, mga kabataan po na tiyak na niligaw ng landas, nawa tayo po nila maapektuhan, tayo po ay kumilos. No? Kaya pasalamat po ako kila Miles, na sana yung mga bata po na tuturuan nyo, ay tuloy-tuloy po sa pagkakilala sa ating Panginoong Yesus. At sila po yung ma-save, no? Mailigtas, iwas sila sa tiyak na kapahamakan. No? Ganyan po sa mga kabataan ngayon. Kumilos tayo mga minamahal. Ang ebanghelyo po ang tanging paraan upang sila makalaya po sa kasalanan. At kung tayo po talaga ay ligtas at manampalataya, dapat natin ibahagi po yan sa iba. No? Ako po, again, yun nagmamalaki, pero habang ako po ay pupunta sa mga bahay-bahay, yan, sa Taytay, sa Camarin, sa Mateo, sa Baras, lalo nakikita mga minamahal ang kaawawang kalagayan ng mga tao.
ano po talaga eh, mga ligaw talaga tayo. Tama yung sabi ng Bible, mga minamahal, no? Pag talagang wala kang salita ng Panginoon, mangmang ka eh. At ang mga desisyon mo, puro palpak. Oo. Palpak po. Nag-aasawahan, papalit-palit ng asawa. No? Minsan, nakakalungkot din kasi kahit gusto mong tulungan, minsan, sila gumawa ng problema nila eh. Dahil nga po, kulang sila ng turo ng salita ng Panginoon. Kaya nga po kailangan natin silang turuan. Upang sila mapalaya sa kanilang kamangmangan, upang sila po yung magkaroon ng panibagong uri ng pamumuhay. Pero ang tayo walang pakialam, tuloy-tuloy po sila sa kanilang kaawawang kalagayan. Kung ikaw ay talagang ligtas, ibahagi mo sa iba ang katotohanan, tinanggap mo lang sa Panginoon. Huwag mo sarili niyan. Ibahagi mo. Sabi ng Charles Spurgeon, I will not believe that thou hast tasted the honey of the gospel if thou can eat it all to thyself. Kapon, kasi po, di ba, kalat ngayon yung mga sakit. Ako po paikot-ikot sa Thursdays, ako ay San Mateo, 5 bahay. Sa pag-Friday po, sa Camarin, yung last time, 4 na bahay. Sabado naman po, sa Taytay, kita yun, dami-daming mga tao roon. Kaya langhap mo lahat ng Sa Baras, ganun din. Lagi ko may dala po, yung juice. Ginagawa ko yan yan, lemon yan, lemon. May konting, pongkan, yan, no? Honey. Freeze yan sa freezer. Kahapon po, nagkakain na kami doon sa pansit, sa Taytay. Sabi ko, miss ko yung aking juice, nilabas ko po mula sa motor ko, nilabas ko ngayon. Tapos sabi ng isa, ay, pastor, yung tubig mo may kulay, Natuwa naman po kasi nang sila yung naghingian, it's my joy, no? Na bigyan sila. Kasi minamahal niyo po, if you have the gospel, dapat mo join nyo, ina-share yun. Di po ba? Dapat join na i-share nyo yun Sapagkat yung po ang tangi mag-protekta sa mga tao sa epekto ng kasalanan. Kaya yung aking pong lemon juice, sinigay ko sa mga tao roon. Masaya naman po ako, no? Hindi ako mayiniwala na iyong matikman ang pulot na ebanghelyo kung ikaw lamang ang lahat ang kakain. Ibang Kristyano po napakatakaw Pag tanggap yung ebanghelyo, sila na lang ayaw ibigay sa iba. Di mami na, i-share po natin yan. Kung tayo may concern po sa mga unbelievers, sa kailang pumuhay na makasalanan, i-share natin yung gospel sa mga tao. Matuwa ba kayo na kayo po'y busog na busog sa tinapay ng buhay? Kay Jesus, samantalang kayo naman po, kita niyo yung mga tao roon, sila yung mga gutom. Hindi ba sila pwedeng bahagi na po na kahit kaunti ng tinapay ng buhay na si Jesus? May disubang kanilang pagkagutom? Tayo magmalasakit mga minamahal. Nawa po, wag natin angkinin lamang sa ating sarili ang salita ng Panginoon. I-share po natin yan. Nawa po, ating tarapos Jeremiah, sabi po ni Jeremiah 29, si Jeremiah sabi niya po, at kung ang sabihin, hindi ko babanggitin siya o magsasalita ng ano pa man sa kanyang pangalan, meron nga sa aking puso na wari nag-aalam na apoy, naukulong sa aking mga buto, at ako'y pagod ng pagpipigil at hindi mga pagpigil. Sana po, lahat ng Kristyano mga minamahal na ganyan, no? Na habang pinipigil, lalong, ganun po dapat tayo mga minamahal, no? Hindi mapigil, ang daldal mo naman tungkol sa ebanghelyo. Ganun talaga ako Dapat ganun po tayo mga Kristyano mga hindi mapigil. Ganun po si Pablo Nakita niyo yung mga Diyos-Diyosan? Naku, yung mga tao rito, kawawa naman. Kailangan turuan ko itong mga ito. Hindi kailangan mo na magtuturo sa San Mateo. 5 families yun. Magtuturo po sa Camarin. 4 na families yun. Sa Taytay po, daming family. Kita niyo naman, daming tao, di ba? Kailangan na magagawa rin ng mga minamahal doon. Sa Baras din.
Sana po ang mga Kristiyano po sa ating church, no, hindi mapigil. Nanggigigil sa pagsalita ng Panginoon. Sabi sila po'y apektado pa sa kawawang kalagayan ng mga tao. Ganun po sila Pedro. Sila yung pinipigil ng mga leaders sa Jerusalem. Sabi sa mga Gawa 4:20, hindi mangyayaring, hindi namin salitain ang mga bagay na aming nakakita at nakarinig. Alam niyo po, dapat baliktad no? Dapat ang Kristiyano, imbis na po na sabihin mo, magbahagi ka sa salita ng Panginoon. Dapat di ganun Dapat sa atin, sabihin ng mga tao, tama na nga. Ano mo nangyari po sa mga, nangyari dyan mga apostol, tama na nga kayo, ang daldal nyo naman para kay Kristo. Sorry, kayo mapigil Huwag na tayo mga hindi yung, kailangan pa silang piliti para magsalita. Mali po yun Hindi po ganoon ang mga Kristiyano. Dapat tayo nanggigigil ng pagtuo para sa Panginoon. Yan sila. Di ba? Tayo po inutusan ng Panginoon sa Mark 16:15. Magsiyaon kayo sa buong sanlibutan. At inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. At ito po mga alagad ng Panginoon. Sa mga Gawa 5, sila po'y inusig, sila po'y sinaktan, pinagbawalan, huwag kayo magtuturo sa ngalan ni Jesus. Ano sabi po? Anong nangyari po dyan? Nangatutuwa sila'y mga bilang nakarapat-dapat na mga bata na kalimurahan mula dahil sa Panginoon, dahil sa pangalan. At sa araw-araw, sa templo at sa mga bahay-bahay, ay hindi sila nagsisipagtigil. Yan po, hindi makatigil ng pagtuturo at pangaral na si Jesus ang siyang Kristo. Kaya po noong mga minamahal, ang mga Kristyano, ang nadaldal, sila pinipigil. Ngayon, baliktad na Napakatahimik. Kailangan mo itulak pa para magsalita para sa hindi ko naman minagin dapat tayo ganun no? Dahil yung mga minamahal, isa lamang ang paraan upang ang mga tao pa'y maligtas. Si Jesus lamang. Pag di na sila alam po si Jesus, tiyak po, sila papunta sa impyerno. Sabi po ni Pablo sa Romans 1:16, hindi ko kinahihiya Ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos na iligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Wala pong ibang paraan para tayo maligtas kundi si Jesus lamang. At pag atin po siya binigay sa mga tao, tiyak po wala silang pag-asang mabago at tumungo sa langit. Ngunit tanong niya tanong dyan kayo ba apektado pa? Kayo po'y naapekto mo ba? Pag kayo po'y nakakita na nagiinuman dyan sa lansangan, mga lasing, mga tatay, kahit mga nanay, nagiinuman, kayo po ba'y apektado pa? O kayo po'y nagdaramdam? Kung nakikita niyo po dyan sa Cubao, ang haba ng pila, sa pasugalan, sa loto, sa mga mall, sa mga bingguhan, dahil mga tao. Kayo po ay apektado pa? O kayo po ay naapektuhan? Alam niyo po na kailang ginagawa ay hindi ay sa kalooban ng Diyos. Iba na rin mga bata, nagmumurahan, ang lulutong na kailang mga mura. Kayo po ba apektado pa? Wala tayong pakialam. Alam niyo po ang mga mag-anak ninyo, kapitbahay ninyo, nagkasama walang kasal, lumuwi sa immoralidad. Tayo ba apektado pa? Wala tayong pakialam. Tayo po ba apektado pa? O tayo naging manhid na? No? Kapag nakita kayo siya ng mga minamahal na umuhay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, tayo ba ay naapektuhan pa o wala tayong mapakialam? Ang nakakalungkot, tayo ba tulad sa kanila? Wala tayong malasakit para sa mga tao. Nawang namin ng mga Kristiyano, atin pong makita ang mga tao gamit ang mga mata ng Diyos. No?
Nais ng Panginoon ang mga tayo mamuhay sa kabanalan, sa katwiran, no? Sa paraang maka-Diyos. Huwag tayo tumulad sa kanila. Nawa manatili po tayong sensitibo, nasaktan, nahapis sa mga masamang gawain ng mga tao. Lalo na po alam natin na sila tiyak na patungo po sa impyerno. Nawa tayo maapektuhan pa. Sabi nga po ng isa, the world has lost the power to blush over its vice. The church has lost her power to weep over it. Ang salibutan ay hindi na nahihiya sa kanyang kasamaan. Ang iglesia ay nawalan na ng kanyang kapangyarihang tumangis dahil sa mga ito. No? Mga minamahal, nawa tayo maapektuhan po ng mga tao sa kanilang buhay na malayo sa Panginoon. At tayo kumilos at ibigay mo sa kanila ang salita ng Panginoon. Isang huling salita, mga minamahal. Sabihin niyo, Pastor, ano magawa ko tuko sa missions conference? Ano magawa ko tuko sa anniversary? Ako na may karaniwang miyembro lang. Ha? Wala man akong pera. Wala na akong talento na umawit sa harap. Hindi man ako marunong mag-preach na mahusay, hindi man ako kilalang tao. Anong maibigay ko sa mga tao? Ako'y simpleng tao lang. Meron kayo isang bagay na maibigay sa mga tao at yung pinakamahalaga. Ibigay niyo po sa kanila ang inyong pag-ibig. Ang inyong malasakit. Ipagdahin sila kanilang mga minamahal na kayo pa rin po apektado sa ilang ginagawa at adi po ibigay sa kanila ang salita ng Diyos. Tayo po ito maying lahat. Habang tayo po nakatayo at iyo ating mga ulo, at ibig ko muna pong kausapin ang sino man, kung meron man sa ating kalagitnaan o sa online, ikaw ba ay tiyak na ng langit? Ikaw ba ay binago na ni Jesus ang iyong buhay? Ikaw ba ay lumalakad na sa katwiran? Si Jesus ba nasa puso mo na sa oras na ito? At kung mamatay ka, tiyak mo ba na iyong kaluluwa ay punta sa langit? Kung wala kang katiyakan, kung di ka ba binabago ng Panginoon, wala pang Jesus sa iyong puso, kailangan mo si Kristo. Kailangan mo siyang tanggapin. Kailangan mo siyang pagkatiwalaan. Kailangan maghisi sa iyong mga kasalanan at kailangan mong isuko kay Jesus sa iyong buhay. Ang sabi ng Biblia, ganyan na lamang ang pagsinta ng Diyos sa libutan na binigay niya ang kanyang nag-iisang anak si Jesus upang sino may sa kanya manampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi rin po ng Biblia, ang sino man kay Jesus ay tumanggap ng palataya, binya karapatang maging anak ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia sa Roma 19, ang sino man magsabi si Jesus ay Panginoon at magtiwala siya muli na buhay, siya may ligtas. Ayon po sa 2 Korinto 5:17, ang sino man merong Jesus sa kanyang buhay ay bago nila lang, siya ay binago na. Kaya ngayong umaga, kung wala ka pang Jesus sa iyong puso, hindi ka pa binago ni Kristo, walang katiyakan ng langit, kailangan mo siya. Kailangan magsisi, kailangan mo siyang tanggapin, kailangan magtiwala ka kay Jesus, at kailangan mo isuko yung buhay sa Kanya. Magagawa mo yan sa mga isang panalangin. Tahimik lamang, sundan mo ko sa aking panalangin, sa iyong puso isipan, tahimik lamang, ang kinimuto bilang iyong sariling panalangin. Wala ka pang kaligtasan, wala ka pang katiyakan ng langit, ikaw binago ng Panginoon. Sundan mo ko ng tahimik lang sa iyong puso isipan, ang kinimuto bilang iyong sariling panalangin. Panginoon Jesus, inaamin ko po na kayo sa makasalanan. Patawarin niyo po ako sa iyong mga kasalanan. Akin na po iniiwan. Tatalikuran. Aking mga kasalanan. Nagtitiwala po ako na inyong kamatayan sa krus
pakilibing, at maling pagkabuhay ay sapat na kabayaran na aking kaligtasan. Kinikilala kita, Panginoong Yesus. Natanggap kita bilang aking tagapagligtas at nagbayad na aking mga kasalanan. Akin na po ang sinusuko sa inyo, aking buong buhay. Pumasok kayo sa aking puso at kayo na maghari sa aking buhay. Kinikilala kita, Panginoong Yesus. Natanggap kita bilang aking Panginoon at Hari na aking buhay. Tulungan niyo po akong sumunod sa mga utos at mamuhay ayon sa inyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan binigay niyo sa akin. Kung tintim ka nalangin sa Panginoong Yesus, kayo po'y nagtiwala sa Kanya, nanampalataya sa Kanya, isinukumbuhan niyo sa Kanya, at nagtiwala na siya lamang po ang namatay, nilibing, nilabuhay para sa iyong mga kasalanan, ikaw ay meron ng buhay na walang hanggan. Meron ka ng Jesus sa iyong puso. Ikaw ay bagong nilalang na at ligtas na. May katiyakan ng langit. Magtiwala ka sa Panginoon at simulan mo ang iyong bagong buhay kay Kristo. At para po sa ating mga nagkasabi mga ligtas na, manampalataya, mga minamahal, apektado ba tayo? Kayo po ba'y meron pang pagkanais na magbagay ng Ebanghelyo? Kayo po'y dead man na, manhid na. Nawa po ngayon umaga, hinamo kayo. Alam niyo naman po ang ating kapaligiran, talamak ang kasalanan. Nawa tayo magsabi sa Panginoon, Panginoon, gamitin niyo ako upang mga tayo mabago, maging sa aking pamilya, aking kapitbahay, aking mga kaibigan, aking barangay. Sa mga ako naroon, Panginoon, gamitin mo ako bilang paraan upang magbago ang mga tao. At nawa po, manatili malambot ang ating puso, sensitibo po sa kasalanan ng iba, at manatili po tayong may habag, may awa, may malasakit para sa kanilang mga kaluluwa. At ibagi po sa kanila ang pag-ibig ng Diyos at ang salita ng Diyos. I'd like to challenge you this morning, no? At ipagkita sa Panginoon ng piyak na paraan by coming here. Tayo sa harap, lumod po kayo kasama ko. Lumod tayo sa Panginoon. At sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, panatilihin niyo pong malambot aking puso. Panatilihin niyo pong sensitibo aking puso. At turuan niyo akong kumilos upang ang mga tao po sa aking paligid ay maligtas. O Panginoon, nangako ako na sa aming barangay, kayo mga taga San Martin, hamo kayo, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, habang may nagiinuman sa aming lansangan, habang may nagsusugal sa aming mga kapitbahay, habang mga bati nagmumurahan, habang mga kabataan nag-live-in, nagkasama walang kasal, habang talamak ang kasalanan sa aming paligid, Panginoon, di ako titigil na ibahagi ang iyong salita. Sino pa po ang magbabago sa kanila, kundi tayo, gamit ng Panginoon? Wala na po, mga minamahal. Ang mga pulis, ang edukasyon, maganda po ang kailang ginagawa, pamahalaan, barangay, maganda po, hindi po limitado. At ang tanging maaaring magbago sa puso ng tao ay ang Panginoong Yesus. Sabi na kanyang ebanghelyo, kayo po ang piling gamitin. Kaya nawa mga minamahal, mga tayo sa Panginoon, o Panginoong Yesus, habang may kasalanan po sa aking paligid, habang nakikita ko mga tayo na mamuhay na malayo sa inyo, yaw titigil sa pagbahagi ng ebanghelyo. Panalangin sila manalangin.
habang may nagiinuman sa aming lansangan, may naman nagsusugal, ang mga bata nagmumurahan, nag-aaway, habang mga kabataan umuwi sa immoralidad at nagkasama na walang kasal, habang talamak ang kasalanan sa aming lugar. Panginoon, gamitin niyo ako upang ibahagi ang inyong ebanghelyo. Sino pa man naman asahan ng panahon kundi tayo? Ikaw, wait mo nun, ibinay magbago. Nawa kami matiling sensitibo, naapektuhan, nahapis, nalulungkot sa talamak na kasalanan po sa aming paligid. Mga tao po ay nalilinlang ng malinturo, ang mga tayo na mamumuhay sa kahalayan, ang mga tayo ay nakalubalob, Panginoon, nakasubsob sa immoralidad, sugal, alak, murahan. Grabe, Panginoon. Ngunit sino po ang gamitin ninyo upang sila mabago, kundi kami lang, Panginoon. Nakita po ang mga tao sa harapan, nakaluhod. O Panginoon, nais silang paggamit sa inyo. Gamitin sila, Panginoon, na ibahagi yung salita. Mga tayo sa likuran, gamitin sila, Panginoon. Nawa po, ang Bethany Cubao, mga miyembro po sa iglesyang ito, ay maging tunay na ilo ng sanlibutan at asin po ng lupa. Kami po ay palagi maapektuhan pa ng kasalanan sa aming paligid at kami nga po ay gamitin ninyo po ibahagi ebanghelyo sa mga tao upang sila po ay maligtas. Salamat, Panginoon. Tumdalayan sa Panik Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po. Tayo dako po sa ating pagsama sa pagbibigay sa ating kalawat mga handog. Saya po sa Luke 6:38. Magbigay kayo at kayo bibigyan, takal ng mabuti, pikpikliglig, at umaapaw, bibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong isukat, doon kayo muling sukatin. Kaya nawa tayo maging tapat po sa pagbibigay natin kapag mga handog, sapagkat ang Diyos may tapat din na magpala po, magpuno ng ating pangailangan sa araw-araw. Para po sa ating pagbibigayan, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama na nasa langit, salamat po muli sa iyong patuloy na biyaya na pinagkakalob sa bawat isa sa amin sa araw-araw. At sa sandaling ito, Panginoon, ay amin namang dadalhin sa iyong paanan ang iyong bahagi sa amin pong tinatangkilik. Dalayan nga po namin na ito'y pagpalain mo at patuloy na magamit ng iglesyang ito sa lahat ng mga pangangailangan at gayon din maabot ang maraming kaluluwa na hindi pa nakakilala sa iyo. Maraming salamat po sa lahat ng ito. Sa pangalan ng Anak na si Jesus. Amen.
Tayo magpasalamat. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa natapos na aming pagkakaloob. Nawa, patuloy mo kayo palakasin, punuan mo kami ng aming pangangailangan upang matuloy kami makapagbigay sa inyong harapan, Panginoon. Aming dinudulog sa inyo ang salaping aming nakalap ngayong umaga upang iyong pagpalain, nawa magamit nawa sa bahay-sambahan ng naayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Tayo po yung magsita yung muli para po sa ating huling awitin. Run the race. Life seems too hard and the valleys too deep. When the road looks too long to travel alone. When your dreams fade away and you cry out in pain and wonder if you can go on. When you feel most like giving up, look to the Lord and pray. You'll feel His love, His mighty strength. You'll hear Him gently say, run the race I've set before you. Keep your eyes fixed on me. My dear child, I know the road is long, but through it all I keep you running strong. Don't give up, dear child of mine, for I can see the finish line. When you run the race, I'll be there by your side. You feel confused and think there's no hope. When you yearn for rest, but only know despair. When you long for love, yet find loneliness and wonder, does God really care? When you feel most like giving up, look to the Lord and pray. You'll feel His love, His mighty strength. You'll hear Him gently say, run the race I've set before you. Keep your eyes fixed on me. My dear child, I know the road is long, but through it all I keep you running strong. Don't give up, dear child of mine, for I can see the finish line. When you run the race, I'll be there by your side. I've run the race I've set before you, feeling all alone. My hands were nailed, my side was pierced for you, for you. Run the race I've set before you. Keep your eyes fixed on me. My dear child, I know the road is long, but through it all I keep you running strong. Don't give up, dear child of mine, for I can see the finish line. When you run the race, we all run the race. He'll be there by your side. Run the race with Jesus. Tayo po'y
tayo para po sa atin pong huling panalangin. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihan Diyos, Amang Banal, salamat muli sa iyong dakilang pag-ibig, salamat sa iyong biyaya, salamat sa mensahe na aming napakinggan sa araw na ito. Pangunahan mo kami, Panginoon, na ito'y may share namin doon sa mga nangangailangan ng kaligtasan. Palangin din namin ang aming pastor na patuloy siyang sa kalakasan, kalusugan, kalam at katalinuhan, ganoon ang kanyang pamilya. Patuloy din namin pinapanalangin ang aming pamahalaan, Panginoon, na ikaw ang manguna, ikaw ang magbigay liwanag, lalo na sa aming Presidente, Panginoon. Bigyan siya ng sapat na kalakasan din, Panginoon, kalam at katalinuhan sa pamumuno niya sa buong sambayanan. Dalangin din namin ang bawat isa na narito, Panginoon, ikaw ang maggabay, bigyan ng kalakasan ang bawat isa, Panginoon Diyos, kung sino man ang may mga karamdaman, Panginoon, patuloy ko dinadalangin, hipuin mo anumang karamdaman, bigyan ng karampatang gamot at ang gamot na ito'y basbasan mo, Panginoon, upang magkaroon ng bisa, gumaling anong karamdaman. Gabayan mo bawat isa, Panginoon, sa paghiwa-hiwalay, bigyan ng kalakasan, sapat na kalusugan, makarating sa bawat tahanan. Dahil ang lahat, binabalik namin kapurihan dalangin, basbasan sa matamis sa pangalan, bugtong na anak na si Jesus. Amen.